Magandang oras sa inyong lahat, mga lodi, mga kapwa kuwok sa katotohanan, mula Batanes hanggang Hulo at lalo na sa ating mga bagong bayani, ang mga OFW na kahit puyat sa ibang bansa, hindi bumibitaw sa balita sa Pilipinas. Welcome sa #WalkWithLan. May narinig ba kayong teteng, isang malaking babala na binitawan ni Senador Win Gatchalian ng Valenzuela? Sabi niya, delikado ang Senate leadership. Teka, bakit? May kutida pa? May sabwatan? O baka naman nakikita lang ni Win ang hindi nakikita na ang ating Senado ay unti-unti nang nagiging parang itbulaga set sa halip na isang legislative powerhouse. Ngayong gabi, hindi tayo magpapabudol. Hihimayin natin kung bakit ang vision ni Gatchalian ay ang oxygen na kailangan ng Senado, habang ang estilo ni Tito Soto ay baka carbon dioxide na lang na nagpapasakal sa ating pagudlad. Let's get critical. Bakit natin pinapakinggan si Win, si Gatchalian, ang bantay natin sa kuryente, sa edukasyon, EDCOM 2 at sa ekonomiya? Kapag sinabi niyang delikado ang leadership, ang ibig niyang sabihin, kapag namumuno sa Senado ay puro pakikisama at walang malinaw na direksyong pang-ekonomiya, ang babaksak ay ang bulsa nating mga Pilipino. Alam nyo, si Win ay parang yung tropa mong accountant, boring pakinggan sa party, pero siya lang ang makakapagsabi sa iyo ng, huy, wag mong bilhin yung iPhone 17, baon ka na sa utang. We need that boring but brilliant stability sa Senado. Gatchalian represents the modern Senate. He understands AI, global supply chains, and fiscal responsibility. He is the firewall against reckless populism. Bago tayo dako sa Roasted Soto segment, sandali lang po. Mahalaga ito para sa ating komunidad. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership ng #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Now, let's talk about let's talk about Senator Tito Soto. Respect where it's due. Matagal na siya sa serbisyo. Pero guys, 2026 na. Are we still going to rely on traditional politics? The showmanship critic. Ang problema sa leadership ni Soto, it feels like a variety show, high on ratings, low on substance. Kapag ang Senado ay pinapatakbo sa consensus ng mga magkakaibigan, the macho black, na nagsasakripisyo ay ang check and balance, hindi pwedeng yes man lahat para lang walang away. Okay, ha? Senator Wina is warning us because he sees the potential regression. Kapag bumalik tayo sa lumang sistema ni Soto, babalik tayo sa legislative laziness. Yung mga bills na kailangan ng matinding brain power, tinatabi para sa mga bills na pogi points lang. Love ko ang Shati, Sharon Tito moments, ha? Pero ang bansa hindi pelikula. Hindi ito isusumbong kita sa tatay ko. Ang bansa ay kailangan ng leader na kayang makipagsabayan sa global leaders, hindi yung leader na ang highlight ay ang pagiging host ng noontime show. Let's look at the numbers. Sa panahon ni Gatchalian as a key mover, nakita natin ang focus sa microeconomics, sa traditional leadership style na nire-represent ni Soto. Nakita natin ang focus sa political survival. Gusto niya ng transparency, ayaw niya ng mga secret deals na baka ikapahamak ng ating soberenya. Ang old school style ni Soto ay madalas closed door. We don't need a Senate President who operates in the shadows of the old guard. We need light. Okay mga kaibigan, ha? Wait lang ha, bago tayo mag-wrap up, may kailangan linawin. Baka sabihin ng iba, Lan, bakit ba tayo nakikialam sa Senate leadership? Mga senador naman sila.
Hayaan natin silang mag-away-away. Mali po yan. At ito ang dahilan kung bakit seryoso ang babala ni Win Gatchalian. Kayo dyan sa Dubai, sa London, sa Canada, nagpapadala kayo ng remittances. Ang halaga ng bawat piso na pinapadala nyo ay nakadepende sa economic stability ng Pilipinas. Kapag ang Senate leadership ay naging clown show, clown, o tradpole playground ni Soto, ang mga investor natatakot. Kapag natatakot ang investors, babaksak ang ekonomiya. Ang ending, ang pinaghirapan ninyong dolyar o real, kinakain lang ng inflation dahil sa maling batas o kawalan ng matinong direksyon sa Senado. Si Gatchalian, bantay yan sa bulsa ng bansa. Si Soto naman, bantay yan sa vibes ng kapulungan. Alin ang mas importante sa inyo? Gen Z and millennials, listen up. We are living in an era of AI, renewable energy, and global competition. We cannot have a Senate leader who is still stuck in the 80s or 90s mindset. Si Win Gatchalian ay nakikipag-usap sa wika ng kinabukasan. Education reform, energy security, digital transformation. Sa kabilang banda, ang Soto style ay parang analog. Analog TV sa mundo ng 5G, mapapanood mo pa rin pero malabo ang picture at laging may static. Gusto nyo ba ng gobyernong kasing bagal ng dial-up o gusto ninyo ng lideratong kasing bilis at kasing linaw ng fiber connection? Ang babala ni Win ay tungkol sa quality control. Kapag ang Senado ay pinamumunuan ng mga taong ang priority ay brotherhood at pakikisama, the macho black style. Nakakalimutan ang merito. We need a mind block. We need leaders who read the fine print of the law. Hindi yung mga leaders na nagbabasa lang ng teleprompter para magpatawa o magpa-cute. Isipin nyo ito, If the Senate falls into the wrong hands, into hands that prefer showmanship over statesmanship, tayo magbabayad ng utang, tayo ang magdurusa sa mahal na kuryente, tayo ang mawawalan ng trabaho. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-walk, bago ko kayo iwan dito sa programang ito ang hamon ko sa inyo. Huwag kayong tumingin sa sikat, tumingin kayo sa sapat. Sapat ba ang plano? Sapat ba ang talino? O sikat lang dahil sa TV? Ibahagi ninyo itong stream na ito sa mga group chat ninyo. Gisingin ang mga natutulog pa sa pansitan. Dahil ang maling liderato sa Senado ay hindi lang delikado para kay Gatchalian. Delikado ito para sa bawat Pilipino. Mga kababayan, don't forget to check our membership link below if you want more of this no-holds-barred analysis. Support independent media, support #WalkWithLand. Mabuhay po ang Pilipinas.